Pakinggan muna natin si Manong natin na sinasabi niya, manhid ang kalaban dahil ngagba o bangag ang presidente ayon kay Maharlika. Okay, pakinggan natin. Manhid po ang kalaban. Hindi na sila nakakaramdam. Hindi ako nasabi, pero si Maharlika, bangag daw ang presidente natin. Kung nakiramdam, hindi niya alam ang gagawin. So, iyan mga pre, no? Daw. Pakinggan nyo ha, yung sinabi ni Chavit dito. Daw. So, pag sinabi kasing daw, mga pre, di siya confirmed. Okay? So, tumanda kang bobo, Chavit. Pangit naman, no? Diba? Tumanda kang bobo. Daw? I-confirm mo. Ikaw yung mapera ka. Diba? May kakayaan kang i-confirm kung hindi. Pero alam mo na hindi naman totoo yung sinasabi ni Maharlika. Kaya nga sumasakay ka na lang eh. Para masiraan mo yung presidente. Daw! Tama ba yun? Or ikaw yung may tama? Ano sa tingin nyo? Sino may tama? So anyway, bago tayo magtuloy-tuloy dyan, and kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Ayan. May TikTok, may Facebook tayo mga pre. So ngayon, pag-usapan po muna natin itong about po kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Dito po muna tayo bago natin ituloy-tuloy yung kay Maharlika at Chavit Singson. Okay? Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. hindi nagpatumpik-tumpik. Binuksan na ang pintuan ng katotohanan. At this time, walang taguan, walang bulatan. Lahat ng galaw sa budget, makikita ng taong bayan. O, di ba? Bilang hakbang para ipakita na bawat sintimo ng buwis natin ay may direksyon. Inudyok ni PBBM na buksan sa publiko ang bicameral session ng 2026 National Budget. Ibig sabihin, makikita mo na kung sino talaga ang nagmamalasakit at sino ang nagmamalinis. Hindi na uso yung biglang insert o yung magic na may dagdag sa budget na walang may alam. Ngayon, kitang-kita na lahat. At syempre, di lang yan. Si PBBM mismo, nagdeklara ng open access sa kanyang SALN. Sige, tingnan nyo kung may tinatago. Ito yung transparency na matagal nang hinihingi ng taong bayan, pero tinatago ng mga nakaraang administrasyon. Isipin nyo to, mga kababayan na. Noong panahon ng Duterte administration, bawal biglang makuha ang SALN. Bawal biglang makuha ang SALN. At sino ang nagpapatupad? Ang nagpatupad, sino ba? Si dating Ombudsman Samuel Martires. Yung dapat nagtatanggol sa taong bayan, pero siya pa ang nagkandado sa katotohanan. So, parang nilak. Okay? Para hindi makita ng taong bayan yung katotohanan. Diba? Ilalak mo siya. Para yung taong bayan manatiling walang alam. Pero ngayon, si bagong ombudsman si Sos Crispin Rimulya, binubuksan muli yung itinatago noon. So makikita na po natin. Diba? Ibig sabihin, balik tiwala, balik transparency, balik sa mamamayan. Diba? Ito na ang bagong standard ng gobyerno. Walang tinatago, walang kinatatakutan. At higit sa lahat, ang pera ng bayan, para sa bayan, syempre, para sa tao. Ibabalik doon. Diba? Kung gusto mo ng gobyernong bukas, malinaw at diretso sa serbisyo, syempre, suportahan po natin yung ating gobyerno. Diba? Suportahan po natin. Huwag po nating sisiraan. Alam nyo, wala tayong makukuha sa paninira sa gobyerno. Mag-focus po tayo sa pagsuporta sa ating gobyerno.
magpasako po tayo sa ating gobyerno. At salamat kay Pangulong Bongbong Marcos. At syempre kay Remulla mga pre. Dahil talagang, ano sila, no? Eh gusto nilang makita ng taong bayan yung kanilang mga galawan, di ba? Eh, sa nakarang administrasyon kasi, di ba? Nagpapayaman lang sila. Puno yung bulsa. Wala tayong alam, nagnanakaw na pala. So, yun yung problema dyan sa kanila, di ba? At least tayo po ngayon, ano po tayo, kampante? Di ba? Dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh, dahil siya lang naman yung nanguna dito sa lalong-lalo na yung about sa flood control, o siya naman ang nanguna. Pero, syempre, di maiwasan, may mga kalaban, sisisihin pa rin siya. Babalik ka rin siya, di ba? Eh, kalaban eh. DDS eh. Tanga eh. Basta DDS, tanga, DDS, walang utang. Okay? Yun lang naman. So, anyway, proceed na tayo dito kay Chavit Singson. Okay? Sa kanyang, daw, sabi ni Chavit. Oh. Tuloy natin to. Maski mag-protesta kayo, hindi magre-resign yan. Pero kung magkaisa tayo lahat, kahit ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% against them. Ito pa. Hikayatin niya yung kabataan dito. Na mga nag-aaral daw at hindi nag-aaral. Tingnan mo yung kalukuhan ng taong ito. Nasa record yan. Kailangan magkaisa tayo, pabayaan naman natin ang mga kabataan. Pabayaan naman natin mga kabataan. Tapos? Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan na mag-decide. Kung kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yun, supportan natin. The future ng mga kabataan ito. Tama? Sumama na daw po, mga kabataan, sumama na daw po sa mga rally. Ha? Utang inang rally yan. Ako may anak ako, papasamahin ko sa rally niyo. Mamaya bumbahin kayo dyan. Madamay pa yung anak ko. May babalik mo ba yung buhay ng mga taong in case lang naman, kung halimbawa mangyari yan. Kasi si Peebles may sinabi na about sa rally na yan. Diba? May babalik mo ba yung buhay ng mga bata? Okay, sana kung kasama ka sa rally. Saluin mo yung bomba. Diba? Hikayatin mo yung kabataan. Tama ba yun? Imbis na ikaw yung mag-advise sa mga kabataan na huwag mag-absent ha. Pag may rally, mag-aral pa rin kayo. Eh, hindi. Baliktad yung utak ng matandang ito. Diba? Po sa amin. Hindi po sa atin. Mga kinabukasan ng mga kabataan. Hindi. Sa inyo talaga yan at ginagamit nyo yung kabataan. Bilugin mo pa kami. Lukuhin mo yung lulo mo. Huwag kami. Isa lang. Pero sila mag-decide. Hindi mga politician. Corrected Sila daw. mag-decide ang date. I'm sure maraming susuporta sa kanila. Yun lang pakiusap po. Huwag tayo kanya-kanya dahil pinagtatawanan lang tayo. Kaya naman niya sinabi. Nakakatawa naman talaga yung ginagawa nyo eh. Nung nagpunta ka nga dun sa rally, binuka lang eh. Alam mo yung para kang namutla ka nga dun eh. Yan siguro, I believe, nakita niya yung authentication. At again, ulit-ulit natin sinasabi, pinanindigan po natin yan, yung pagiging bangag ni Marcos Jr. Ang gusto ko lang sinabi ni ni Manong Chavit Singson, dahil nga mahirap yung kanya-kanya at may iba't ibang agenda. Mahaba yun eh. Doon na nabanggit niya na talagang hindi magwawagi itong pagpuprotesta kung mayroong nagbibida-bidahan. Nasabi nga niya, mga kabataan. Magbida-bida kayo kasi pera-pera kayo dyan. Normal lang naman yan sa inyo. Alam mo yung nakikinabang sa rally, dito sa, halimbawa may mag-rally dito sa Pilipinas, yung mga nakikinabang, yung mga vlogger dito sa Pilipinas, kasi binibigyan ng budget yan eh. Yung iba, binubudol yung mga OFW. Kami naman, pag nagrarally yung mga sumusuporta kay PBBM, yung mga vlogger, nangingi ba sa mga OFW? Hindi po. Sarili namin pera, ginagastos namin para makarating doon. Para pamasahe, pag-uwi, pagkain, pagbalik, pera namin yun. Walang sponsor yan. Pero yung iba dyan, tingnan mo, manghihingi kasi papamigay daw dun sa mga nagrarally. Ang ending, binulsa. Nakakahiya, di ba? Pambubudol yung ginagawa nyo. Bagay, ganun naman kasi yung gawain ng amo nyo. Basta gawain ng amo nyo, di ba? Gagayahin nyo rin.
hindi naman yung ini-echo natin, na kailangan talaga kabataan at merong prominent na mga personalities, let's say for example, mga taong simbahan sana, yung talagang gustong mabago itong ating sistema sa bayan. Mandadamay pa ng taong simbahan. Ang taong simbahan hindi dapat nagrarally. Sila ay magsisimba lang at magpupuko sa Panginoon. Bakit mo idadamay sa kaputang inahan mong pukpukang animal ka? May simbahan na nga eh. Idadamay mo pa sa rally nyo. Huwag yung pilitin ko ngayon, putang ina mo, gilitang kita sa liig ng Maharlika. Gusto mo patayin kita? Uwi ka Pilipinas, ililibing kita ng buhay. Okay nang ina mo ka. Wala ka talang silbi. Natin. The problem, nahahaluan talaga tayo ng mga double agents, yung mga pakawalan ng gobyerno. Sinabi nga din ni Inday Sara sa kanyang press con, yung mga nanggugulo, tama ba? Yung mga nanggugulo o nagsasabing nagde-destabilize, nagagaling din sa bangag na administrasyon. Hindi galing sa hanay natin. Nanawagan din si Governor Singson dito sa mga military, sa mga men and women in uniform. Dadamay na naman yung military. Alam mo, ang dapat protektahan ng military, taong bayan. Hindi dapat yan nakikialam sa mga rally-rally. Ha? Ganon din yung kapulisan. Dapat dumigit na lang sila. Hindi dapat na hindi pwedeng may kinakampihan yung mga yan. Tapos gusto nyo, kampihan kayo. Batukan kita dyan. Makonsensya sila at parang ang idea niya is about revolutionary government, which is, wala yan sa konstitusyon natin, pero once na ang tao magdesisyon, magkaroon talaga ng peaceful revolution. Wala naman pala sa konstitusyon. Bakit mo ba't ka lalabag? Diba? Buplax. Napabagsak yung kanyang mga addictus. Ulitin natin, ang papabagsakin natin yung mga mafia. Okay? Yung mga addict, hindi ang gobyerno, kundi ang mga nagpapatakbong addictus benedictus. So yung sinasabi ni Singson na then let the Supreme Court decide kung sino muna ang mamuno temporarily, then later on, magkaroon tayo ng eleksyon o kung ano pa man. So ngayon mga palangga, para mag-ano tayo kung sino ang ilalagay natin. And also, in-emphasize niya doon na mahirap yung kanya-kanyang agenda pagdating sa rally. Tama yun. Kasi, alam nyo, every rally nyo naman, may kanya-kanya kayong agenda. Diba? Yung iba, pag nagla-live, yung mga vlogger dyan, nakalatag yung Gcash. Kasi pang yung pang tulong ba? Diba? Alam nyo kung totoong mahal mo yung Pilipinas, mahal mo yung bansa. Hindi ka maglalatag ng Gcash. Hindi ka magpapabayad. Dahil sumama ka sa rally, magpapabayad ka ba? Hindi, dapat hindi. Ba't mo nilalatag yung mga Gcash nyo dyan? Pag walang nagbigay, sasabihin, ano ba yan? Pupunta kaming rally nung nakaraan. Hindi, manong pa Gcash sila. Wala. Gutom nga kami doon. Nagpaparinig pa mga puta. Kakapal na mukha talaga. Diba? Magtrabaho kayo para magkapera kayo. Hayop pala kayo eh. Kasi, alam nyo, kapag nagkaroon ng rally, kunyari ang mga tao nagsilabasan na, ang mga negosyante, ang mga tao may kakayahan. Teka lang, ano ba yan? Akala ko ba 32 million kayo? Oo, asan na yung 32 million? Kami yun, kasama sa 32 million, kaya nga lang, umayaw na kami kay Lustay. Akala ko ba 32 million pa rin kayo? Bakit pati mga kasundaluhan isasali nyo sa kalukuhan nyo, taong simbahan isasali nyo sa kalukuhan nyo? Diba? So, huwag tatanga-tanga. Labas nyo yung mga 32 million. Mga multo pala lahat yan. Isa lang ibig sabihin yan. Wala kayong supporter. Tumulong, ibabaha talaga ng pagkain. Babaha dyan ng mga resources when it comes to water. Kasi nasubukan namin yan dito sa EDSA Friday group dati last year, di ba? Talagang ang mga tao na nawa. The problem now, which is nakikita siguro ni Singson, na yung iba talaga ay ginagamit itong pagrarally to make money out of it. So, yes! Siyempre naman. Sino pa ba yung mga vlogger, yung mga team leader, yung mga ni-recruit, lahat sila gustong kumita, putang ina. Yun yung reality. Yun yung reality. Mga pa-vlogger, gusto ng Gcash, ano pa, minsan paparinig pa sa palipad, mga ampas lupa nga eh. Yung team leader, organizer, yung mga member, lahat ng mga yan, kailangan nila ng pera. Kaya lang naman sila nandyan dahil sa ganyan. Diba? Dahil mga DDS kayo, ganyan kayo, puro kayo ganyan. Yun yung katotohanan dyan. Ay, naku po.
ang layunin natin. Hindi talaga tayo magwawagi. Kinonsensya niya yung men and women in uniform na may mga anak kayo, ito yung future ng anak ninyo, kailangan niyo manindigan. Ganun yung konteksto ng kanyang pangapasabog dahil nga tinitira siya ng Bangag administration. Dahil nga yung mga attack dogs ni Bangag, talagang bayad yan na sinasabi ni Singson na kung gusto lang niya humingi. Okay. Inaakusahan niya na may bayaran daw dito sa side ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay. Tatanungin kita, ikaw hindi ka babayad? Hindi ka babayad? Diba? May mga nag-leak pa nga na audio eh. About sa mga bayaran ninyong putang inan nyo. Ha? Hanapin ko ngayon, hanapin ko. Nasa TikTok yun eh. Try kong hanapin. Yung tropa nila na sino nga yun? Yung basta yung may balbas dito na matandang pangit na mahilig sa sombrero. Nag-leak yung ano nila, yung bayad-bayad nila. Nung time ni Gloria Macapagal-Arroyo about the wedding na yan or other perks nung panahon ni GMA, according to him, wala siyang hiningi. Kaya ang binabato kasi sa kanya tungkol dyan. So anyway, mga friend, di ko napatagalin to at useless na yung pinagsasabi ni Mahar luka-luka dito. So ayan, ako'y magpapaalam po muna pansamantala. Salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Siyempre, bago po tayo magtapos, ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. May TikTok, may Facebook tayo, sana po inyong suportahan. Siyempre, sa mga bagong subscribers, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong suporta. So ako'y magpapaalam muna pansamantala. Ingat-ingat po lang.